Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. At sa linggong ito ay meron tayong bagong series or bagong topic na give yourself fully to the work of the Lord. Ito rin yung understanding the work of the Lord. So sa talatang Genesis chapter 1 verse 27 to 28, ang sabi dito, "So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. God blessed them and said to them, Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground." So, sa Genesis, so ito yung unang-unang parte ng Bible na kung saan nilikha ng Panginoon sila Eva at Adan sa wangis niya. Ganon. So, sabi niya kina Eva at Adan na magpakarami sila, ganon, rule over the seas and sky, ganon. Kumbaga, pagharian nila yung mundo, kumbaga sila yung kumbaga sakupin nila yung mundo, parang ganon, na maghari sila sa mundo bilang Kristiyano, bilang tagasunod niya, ganon, na magpadami sila, maging nanay at tatay sila ng maraming anak, ganon nga. Talagang sinabi sa kanila na, di ba yung uso na, yung lagi natin naririnig na humayo kayo at magpakarami. So, ayun, binilinan sila ng Panginoon na gawin yun at pamunuan nila at kumbaga parang maging boss sila ng mundo, something ganon, na sila yung mag-build ng mundo. So, sa unang teaching, ang sabi dito, God works includes all human works. So, ibig sabihin, nung nilikha ng Panginoon sila Eva at Adan, hindi lang naman basta sinabi ng Panginoon na, dapat magpuri kayo sa akin, dapat sambahin nyo ko, di ba? Hindi lang sinabi ng ganon. Kumbaga, yun nga, sinabi niya na humayo kayo at magpakarami. Kumbaga, lahat ng mga bagay, lahat ng bagay na ginagawa nila ay para sa Panginoon. Kumbaga para sa Diyos, sa lahat ng mga bagay, lahat ng mga gawain nila ng mga panahon, yung ultimo yung pagluluto, ultimo yung pagkain, gano'n, yung paggagala nila doon sa Garden of Eden. So yun daw ay God's works. So kumbaga hindi lang naman sinabi ng Panginoon, ginawa ko kayo, nilikha ko kayong mga tao, kaya dapat ang gawin nyo lang sa buhay, i-praise lang ako, mag-worship lang para sa akin, sambahin lang ako. So hindi ganun, no. So sabi ng Panginoon, magpakarami kayo, ganto ganyan, gumawa kayo ng kumain kayo, ganon. So lahat talaga lahat ng mga gawain ng tao ay para sa Diyos, ay gawain nila para sa Diyos. So ayun, sa pangalawa, ito yung problema. Sin corrupts all human works. So nung pumasok yung kasalanan, simula nung nagkasala si Eva at Adan, so doon na corrupt, parang ganon, doon na nawalan ng bisa or nawalan ng halaga yung mga gawain ng tao, kasi nga pumasok na yung kasalanan imbis na yung lahat ng ginagawa natin ay puro kabutihan, puro kalugod-lugod sa Diyos, dahil sa kasalanan na ginawa nila, na-corrupt nahaluan na ng kasalanan, parang ganon, na imbis na yung pagluluto, ganyan, o for example lang, sabi kanina sa video ni Pastor Russell, for example, na imbis yung mga kanta ay para lang sa Diyos or para lang sa pag-worship sa Kanya, ay nahaluan na, kagaya ngayon, yung mga kanta ngayon, medyo, may makabalastugan na, parang ganon, kumbaga wala nang kabuluhan, ganon, or minsan naman, o kaya yung mga movie,
kung hindi nagkaroon ng kasalanan sa mundo to, siguro ang mga movie ngayon ay puro lang pag-worship kay God, puro lang mga kabutihan, unlike ngayon na yung mga movie ay medyo bastos na ganon no? Parang kumbaga parang mali na, parang sabihin na natin na may masama na. Yun ay dahil sa pumasok yung kasalanan, nahaluan ng kasalanan yung mga pinagagawa ng mga tao. Kaya gano'n na nangyari. Imbis na lahat ng galaw natin dito sa mundo, lahat ng ginagawa natin sa mundo ay para sa kalugod-lugod sa Diyos, hindi na, kasi nga pumasok na yung kasalanan So sa ikatlo, ang sabi, Jesus redeems all human works. So nung si Jesus, nung pinadala siya dito sa lupa, nung binigay siya sa atin ng Panginoon, kumbaga parang inako ng Panginoon yung mga maling ginawa natin dito sa mundong ito, na sinabi doon na siya yung nagbayad, siya yung nag-alis nung mga kasalanan na nagawa natin simula nung kay Eva at Adan. Actually nga, kasi nga dahil nagkasala sila, talagang nabahiran na ng kasalanan yung mundo, and dumating si Jesus para i-reset yun, para bawiin yun, para itama yun, So punta tayo sa application. Ang sabi, reimagine our work in the Garden of Eden. So kung hindi natin alam, yung Garden of Eden, doon namuhay sila Eva at Adan, kung saan ay puro kumbaga doon pa yung panahon na wala pang kasalanan Kaya yung lahat ng ginagawa nila ay talagang puro kabutihan lang, puro kalugod-lugod lang sa Diyos. As in lahat, ultimo paglalakad, ultimo pagkain, lahat ay talagang kabutihan lang. And ayun, ang sabi dito, i-imagine natin na yung lahat ng ginagawa natin ay para tayong nasa Garden of Eden. I-imagine natin na yung gagawin lang natin sa mundong ito ay puro pangkabutihan lang, walang halong kasalanan, ganon. Parang nasa Garden of Eden lang tayo, na kung saan nabuhay sila Eva at Adan. Yung unang-unang Garden Eden na kumbaga parang talagang lahat ng gawa doon walang kasalanan pa Kasi nga yun nga sabi ko nga, nung unang lumabas, nung nabuo sila Eva at Adan, ay puro lang kabutihan pa puro kabutihan pa yung ginagawa nila. Siyempre mabuti sila, siyempre, kaya ibig sabihin yung pati yung paligid mabuti rin, yung hindi pa nagkakaroon ng kasalanan ng mga tao, So sabi sa pangalawa, ang sabi, work honestly and faithfully for the Lord. So dapat tayo sa lahat ng ginagawa natin, sa mundong ito, sa lupang ito, ay dapat ginagawa natin ito ng honest, at ginagawa natin ito ng faithfully para sa Lord. So syempre alam naman natin kung paano yon, pero hindi natin magawa or mahirap gawin kasi nga may kasalanan naandyan na yung kasalanan So pero at least tayo magsimula sa atin na maging honest tayo sa lahat, na maging mabait tayo, ganon. Sa ikatlong application, ang sabi, follow Jesus mission of building godly nation. So dapat yun nga, sundan natin ang Panginoon sa paggawa ng sa pagbuo ng godly nation. So kung ikaw estudyante ka, maging mabuting estudyante ka. Kung ikaw engineer ka, maging mabuting engineer ka. Kung arkitekto ka, maging mabuting arkitekto ka, nang sa ganon makabuo tayo, na kumbaga magtulong-tulong tayo na makabuo ng godly nation, na kumbaga magtulong-tulong tayo na maibalik yung Garden of Eden, yung godly nation na binuo nung unang-una ng Panginoon, na ayun, na simulan na umiwas tayo sa kasalanan hangga't maaari, although hindi natin kayang iwasan kasi ngayon kasalanan andyan na yan pero kumbaga mag-try tayo nang sa ganun makabuild tayo ng godly nation. Kung lahat ng Kristiyano, lahat ng mga tao ay itratry or pipilitin nilang maging mabuti or gumawa ng mabuti sa bawat galaw nila, ay talagang makakabuild tayo ng godly nation. So ayun, ito na yung huli or katapusan ng aking devotion sa araw na ito. Maraming salamat po.
And sobrang dami ko po natutunan sa araw na ito. Glory to God.